Treat this as your spiritual family. Yes, we have our own families, pero ibang-iba. I tell you, ibang-iba kapag meron kang spiritual family. I also want to welcome those who are watching us online, mapa-Facebook man yan, o YouTube. Maraming salamat for joining us in this feast this Sunday. And if ever you are also a first-timer sa broadcast natin, paki-comment naman sa may comment section, #first-timer, and then sabihin nyo kung taga saan kayo. And our online servants will welcome you. Amen. Can we do this? Pwede tayong lumibot for 30 seconds and tell every person na mamimit natin, courage, kaya mo yan. Go! 30 seconds! Speak to as many people as you can. Courage! Kaya mo yan! Kaya mo yan. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amen. Come on, balik na tayo. Galing. Thank you. Alam nyo, we are a family, kaya kailangan nating sabihin sa bawat isa, sa bawat isa, kahit sino man yan, kasi lahat tayo may pinagdadaanan. Sino sa inyo may pinagdadaanan ngayon? Mag-ingay! Kaya nasa feast kayo eh. So pinagdadaanan tayo. We honor the word. We sing. We sing to the word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Na-amaze ako kay Father kanina kasi natuwa ako, halos pareho kami ng isi-share sa inyo. I would like to share this verse from Matthew chapter 14 verses 29 to 30. It says there, "Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, 'Lord, save me.'" Familiar? Yan yung gospel natin kanina. And today, I want to share with you this. Si Peter, sa dami-dami ng pangarap niya, sa dami-dami ng pinagdadasal niya sa buhay, ang pinakapangarap niya, alam niyo kung ano? Tanong niyo kung ano? Maglakad sa tubig. That's why si Peter, nung nakamit na niya, papunta na siya sa pangarap niya, naglalakad na siya sa tubig, anong naramdaman niya? Nakaramdam siya ng hangin, ng bagyo. Here's the thing. As you reach for your dreams, as you reach for your answered prayers, there will be times may mga bagyo. There will be times may mga hangin, malalakas. And what are those bagyo, your storms in life? It's your problems. And here's the thing. Anong nangyari kay Peter? Nandun na siya sa pangarap niya, pero nakaramdam siya ng bagyo, lumubog. Here's the thing. Si Peter, nabanggit kanina ni Father, si Peter ay isang seasoned fisherman. Ibig sabihin, fisherman yan, matik alam niya lahat ng stroke sa paglangoy. Alam niya yan. Pero bakit lumubog? Nakalimutan niyang marunong pala siyang lumangoy. Bakit? Natakot siya sa bagyo. Here's the thing. Listen very carefully. Huwag mong palagpasin to. As you reach for your dreams, as you reach for your answered prayers, there will be storms in your life. There will be problems in your life. At minsan matatakot tayo. And you will forget who you are. You will forget that you are God's powerful champion. You will forget that you are anointed. You will forget na kaya mo yan. But here's the thing. Makalimutan mo man yon, there is someone who will remind you of who you really are. And that is Jesus. And He will tell you, courage, take my hand. Paano ka mareremind ng Diyos? Through His Word. And today, God is telling you, whatever problems you have, He is telling you, courage, take His hand.
Remember who you are. Remember who you are. We pray, Jesus, thank you for reminding us kung sino nga ba kami. Kasi talaga, Lord, minsan kapag may problema kami sa sobrang takot, sa sobrang anxious, nakakalimutan na namin na, oo nga, kaya namin. Oo nga, in-equip mo na kami. Oo nga, malalagpasan namin to. Pero dahil sa takot, nakalimutan namin yon. But today, Lord, thank you for reminding us that we can overcome whatever storms in life we experience, whatever problems we encountered, because you remind us that we are yours. You remind us that you are our God, the God who loves us so much. And Lord, we declare every dreams coming true in our lives, every prayers answered. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, we sing to the word. You can stretch out your arms. Kung komportable ka sa posisyon na yan, we sing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Please be seated, everybody. At habang papaupo ka, pakisabi sa katabi mo, God will speak to you today. Kaya ka nandito sa feast kasi, ay, si Lord, meron siyang mahalagang sasabihin sa'yo, kaya huwag mong palagpasin. This can change your life. Today, we continue our brand new series. Ano yung brand new series natin? Entitled, Dear Prodigals. We are studying the book of Deuteronomy. So nasa talk 2 na po tayo. And the title of this talk is this, Remember. Tingnan mo yung katabi mo, anong naalala mo sa kanya? Tinawanan niya, di ba? And today, I am excited kasi God will speak to you today and yung message niya will change your life. Ay nako, huwag niyong palagpasin to. So hindi ko na patatagalin, please welcome my co-preacher for today's feast, Brother Lawrence Bandong. Yan, beautiful Sunday. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay buwan ng Agosto, buwan ng wika. Kaya, alam nyo, relate to this, yung sinasabi na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa isang malansang isda. I used to believe that, oo nga, no, pag nag-i-English ka or iba, hindi mo ginagamit yung Tagalog, ay parang ang hindi mo minamahal ang iyong wika o hindi ka nagiging mabuting Pilipino. But here's what I realize. Ang mabuting Pilipino o mabuting Kristiyano, wala sa lingwahe, nasa sinasabi. Amen? Amen. So tulad na sabi ni Brother Bars, welcome to our second installment of our exciting series on Deuteronomy titled Dear Prodigals. Last week po, kahit online po tayo, ang ating title ng talk last week is Come Home. Come Home. Alam niyo, I was really struck by this video of Brother Alvin na sinasabi niya na karaniwan, kaya tayo hindi bumabalik kasi iniisip natin na tuwing nagkakamali tayo, hindi na tayo mahal ng Diyos. At yung mindset na yun ang nagpapalayo sa atin. Kaya pakisabi sa katabi, come home. Come home. So again, ngayon, the title of our talk is Remember. Imagine God speaking to you right now. Remember my sacrifice for you. Remember my favor for your life. Remember how much I love you. Pag sinasabi po ito, hindi po nanunumbat ang Diyos. Pinapaalala niya lang yung mga bagay na nagpapakita kung gaano kanya kamahal. Let me start by a sad and scary story. This is a story of a woman, about 8-year-old. Meron po siyang routine. Before 6 a.m., sasakay po siya ng tricycle, pupunta po siya ng magsisimba. Then after the mass, sumakay ulit ng tricycle, babalik sa bahay. Kahit 8-year-old na po siya. Yung daughter niya, nakasama niya, hindi niya mapigilan yung nanay niya of going out alone. Isang araw, one fateful day,
the daughter gets alarmed. Bakit? Hindi pa umuuwi ang nanay niya. 9:00 na, wala pa rin siya. So tumakbo siya sa simbahan, wala siya doon. Tinignan niyo yung paligid, wala siya doon. Bumalik siya sa bahay, wala pa rin yung nanay niya. A few hours later, may pumaradang tricycle at nakita niya yung nanay niya. And then pinakwento, ano bang nangyari? Bakit ngayon lang? Sabi nung driver, tinanong ko po kasi siya kung saan siya pupunta. And then sabi nung babae, I want to go home. At nung tinanong kung saan siya nakatira, hindi niya maalala ang kanyang pangalan. Okay? At tinanong kung saan lugar, hindi niya rin maalala. Nakaka-relate po ba kayo? Mga kagaya ko rin na minsan walang maalala. Ang linyahin ko sa bahay, yung susi, nasaan yung susi? Tapos nandito lang pala. It was a cruel blow of Alzheimer. Narinig na po yun, Alzheimer. Ang broader term for that is dementia. It's the decrease of mental ability that was taking over her brain. But friends, there is another horrible disease that's worse than dementia. Tanungin niyo ako ano? The dementia of the soul. Pakiulit nga po, dementia of the soul. It is when you forget your spiritual identity, your spiritual destiny, and your spiritual family. I-relate po natin. It's when you forget who you are, why you live, and where you belong. That's the dementia of the soul. And just like that woman, if you have soul dementia, you won't be able to find your way back to your spiritual home. And Deuteronomy warns us of getting infected of this vicious disease. Imagine niyo na si Professor Moses, meron siyang klase. No? You can picture Moses standing in front. And the author starts Deuteronomy by saying, normally, it takes only 11 days to travel from Mount Sinai to Kadesh Barnea, going by way of Mount Seir. But 40 years after the Israelites left Egypt, on the first day of the 11th month, Moses addressed the people of Israel, telling them everything the Lord had commanded him to say. Moses here is reminding us of the insane catastrophe that happened to their parents. Tanungin nyo, ano ba yung insane catastrophe na yan? What is that? Tanungin nyo ako, ano? Instead of a short 11-day hike, it became a 40-year circuitous death journey. And this is a tragedy. 11 days lang sana eh. Kaya lang it took 40-year circuitous death journey. And ano ang sinasabi ni Moses dito? Parang blow by blow, he retells the epic story of how their parents made a mistake. Okay? Because they did not trust God. And from this story, we will learn that two things you should never forget. Narinig niyo na po ba itong quote from a Spanish-American writer, George Santayana? Sinabi ni George, those who do not remember the past are condemned to repeat it. Okay? This is how Moses ends his long history class. He says, but watch out. Be careful never to forget what you yourself have seen. Do not let these memories escape from your mind as long as you live. And be sure to pass them on to your children and grandchildren. And he was referring to the lessons. Reflecting on this, I believe that there are two very important things that we should never forget. How many? Two. Una, remember God's painful lessons. As mentioned last week, the speech of Moses is confusing. Nung sinabi niya na
But you rebelled against the command of the Lord your God and refused to go in. Bakit siya confusing? Kasi with this verse, it seems that he was speaking directly to the rebellious Israelites. Pero di ba sabi sa kwento, they all died in the wilderness? So nakikiusap ba siya sa mga multo? But I believe the intention of the author is this. All of us here, readers at various times in our lives, have also disobeyed God, have also made mistakes. And we too have tasted the painful lessons of not trusting Him. My dear friends, here's God's message for us today. Don't waste the pain of your failures. Huwag mong sayangin yung sakit na naranasan mo mula sa ating mga pagkakamali. If in the past you have strayed away from God, you insisted on your own way instead of His way, and you felt the disastrous after effects, I urge you, you write these heartbreaking lessons in your memory with an indelible ink. Remember God's painful lessons. Pakisabi nga, never again. One time, sinamahan ko yung asawa ko na mag-rent ng gown. Kilala nila ako sa pagiging madaldal eh. So dahil sa aking kadaldalan, na nagkwento yung may-ari. And let's call her Sally. Ang kwento niya po, he was a businessman in our city, in San Carlos, and he got buried in debt, around 5 million debt. Ano ang kinagulat ko? Kasi bilang bata, ang picture ko sa kanila, isa sa mga mayayaman sa San Carlos. Pero I was so shocked by the confession that they got buried in debt. Sinabi niya na ang nangyari, pag may utang at walang pambayad, uutang. So naging saturated. But after finding ways, so nakapagbenta sila ng property, ay nagawa niya ng paraan. At unti-unti po silang nakabangon. Today, that person, Sally, is debt-free. Ngunit, mayroong naiwang scar in her heart na laging minumulto na ayaw niya nang bumalik. Here's what I realized. Scars can make you wiser, but only if you remember the lessons. Because of her trauma, she is more financially mature now. Whenever Sally is tempted to be greedy or careless of her money, sinasabi niya, never, hindi na ako babalik doon. After Moses retells the disobedience of their parents, he ends his 3-chapter speech by, "And now Israel, listen carefully to these decrees and regulations that I am about to teach. Obey them so that you may live, so you may enter and occupy the land that the Lord the God of your ancestors is giving you." Another, what is being taught here? It is taught here that do not waste the pain of other people's failures too. Narinig niyo na po yung experience is the best teacher. May mas malalim pa dyan. Learning from others' experience is the best teacher. Tanong niyo bakit? Kasi when you learn from your own experience, hindi mo na mababalikan yung consequence. You cannot undo it. But if you learn from other experiences, kaya nga minsan, pasensya na sa confession, pag may aksidente, tumitigil talaga ako. Hindi sa mag-iosyoso, but I'm trying to learn the stories and learn from it. Kasi kung ikaw naman ang natuto doon at ikaw yung nandoon, hindi mo na mauulit yun. Learn from the mistakes of your parents. Ano nga ba ang mistakes na meron ang ating mga parents? There's this story of a guy na sabi niya, never again na ako ay magsusugal kahit electronic sabong yan. Bakit? Nakita niya yung effect sa kanyang mga magulang na kahit
yung bang nagtatago sila pag may naniningil o kahit mga personal nilang gamit ay naibibenta nila. Another story of a young man na kung saan yung tatay niya ay fell into adultery. And he learned that womanizing was part of the generation. Yung lolo naging babaero at yung mga uncle naging babaero. But because of that, he vowed to himself that he will not repeat. Let me end by, I've always shared this to a lot of my students. There are two ways to cut the generational wrong. Gusto natin, di ba? Gusto ba natin magpatuloy yung mali sa ating henerasyon? First is, of course, very obvious. Do not repeat the wrong. That's a very obvious thing, no? Do not repeat the wrong. And the second reason, or the second step is forgive the wrongdoer. Okay? So, madali lang po yung una eh. Huwag mo nang ulitin yung ginawa. But you have to forgive. Ask me why. Because if you don't forgive, the cycle of violence and unforgiveness will still run in the family. Okay? Narinig niyo na po yung kasabihan, once is enough, twice is too much, and thrice is crazy. Brothers and sisters, we have a crazy God. Because hindi lang once or twice. At yan ang i-discuss ni Brother Bars. Thank you po. Amen. Let's give a big hand to Brother Lawrence, please. Again, our one big powerful message for this talk is this. Remember. Pakiulit nga. Oh, kala ko nakalimutan nyo na eh. Again, kanina, it's about remembering. Remembering what? Remembering God. And today, God is singing you this song. Remember remember E. Put them together, remember me. Mga ganon, yung iba hindi nila alam. In denial. Speaking of remembering, naalala ko, ako po ay batang 90s. Ibig sabihin, nung mga bandang 4, 5 years old, mga 90s yan. So, batang 90s po ako. Ewan ko sino pa yung mga batang 90s dito mag-ingay. Wow, yung iba sinungaling ha, ayaw aminin ha. Dati, di ba yung batang 90s, paggising natin ng umaga, switch mo lang yung TV, tapos lalagay mo sa Channel 9, tapos ang tugtog, paggising sa alam niya di ba? Tapos ililipat mo sa Channel 2. Ano yung tugtog? Ano yung tugtog? Bawat bata may tanong, ba't ganito? Ba't ganon? Kailangan buksan ang isipan sa science o agham. Tayo na sa siniskwela. O diba? Napakanta kayo, diba? Tapos, so pagkatapos doon, ang susunod, Hiraya Manawari, Hiraya Manawari, mga pangarap natin, ating abutin. Pagkatapos ng palabas na yon, susunod yung palabas ng 2 saging na hindi mo alam kung lakatan o saba. Actually, sabi nila 3 daw yung saging na yon, hindi 2. Yung isa daw kasi nginat-ngat nung kaibigan nilang daga. Alam mo, may kaibigan daga. Di ba? Ang gandang alalahanin, di ba? Yung mga memories natin yon, lalo na yung mga batang 90s. Nung batang 90s din, yung mga laro, hindi pa uso yung ML. Wala pang ML noon. Ang laro noon, goma. Tapos gagawin mong Chinese garter. Na dati, nung 90s, mas mataas ang talon ng lalaki kesa sa babae. Yung tipong nandito siya sa Dagupan, nung tumalon siya, nasa San Carlos na. Mga ganon. Diba? Ano pa? Uso doon, text. Ay, pag marami kang text, marami kang pog, ikaw ng pinakaastig. Oo. Tapos naranasan nyo rin to yung maglaro ng taguan. Di ba? Yung tipong taguan, ikaw yung taya, bilang ka ng 10, hinanap mo na sila, hindi mo sila mahanap kasi umuwi na sila. College na kayo, hindi mo pa rin nahanap. Di ba? Ito pang isa, ito yung hindi ko makakalimutan. Nung panahon, nung batang 90s, nung 90s,
Yung mga tsinelas, may mga powers yan. Yung tsinelas mo, sira na, pwede mo pang ikabit, lagyan mo lang ng alambre. Itong matindi. Pag may kalaro ka, yung kalaro mo natatalo na, ay matakot ka kapag inalis niya yung tsinelas niya, nilagay niya dito. This means war. Diba? Pansin nyo, kung nakalagay dito yung tsinelas, lahat ng laro panalo yon. Ang bilis ng takbo, sa patintero, nakakahuli, pag nandito yung tsinelas. Diba? Naalala nyo? Diba? Magandang balikan yung mga memories na yon. Pero isa sa mga pinakamagandang balikan, yung mga nagawa ng Diyos sa buhay natin. Yan. Diba? Mas maganda yon. And today, I would like to share with you the second one. Ano yung una? Remembering God's, yung sinabi ni Brother Lawrence, painful lessons. Ito po yung pangalawa, remember God's persistent love. Sabihin nyo nga, persistent love. Yan. Yung God's painful lessons, it is also expressions of God's persistent love. Yung mga painful lessons natin, expression din yun ng persistent na pagmamahal ng Diyos. Another phrase for God's painful lessons ay God's justice. Ito yung topic na ayaw nating pag-usapan, pero kailangan. Sabihin nyo nga, kailangan. God allows the bad effects of our bad decisions because He loves us. Kasi kapag na-experience natin yung bad effects ng mga bad decisions natin, pwedeng magbago tayo into a better person. Nasusundan niyo ako? At gusto ng Diyos na maging better tayo. Bakit? Kasi He loves us. God's justice and love are one. Package deal, mga kapatid. But allow me to focus on God's persistent love. Pakiulit nga ulit, persistent love. Pagpatuloy natin yung kwento, pagpatuloy natin yung binabasa natin, si Moses, sinasabi niya, yung walang hanggan at walang katapusan, walang tigil na pagmamahal ng Diyos sa kanila, kahit na ananawot sa uluda, kahit na ang titigas ng ulo nila. Sabi niya dyan, basahin natin, but even after all He did, you refuse to trust the Lord your God, who goes before you, looking for the best places to camp, guiding you with a pillar of fire by night and a pillar of cloud by day. Yung mga nandito nung Exodus series natin, yung pinag-usapan natin yung Book of Exodus, na-encounter natin yan, di ba? Yung pillar of fire, tsaka pillar of cloud. Remember, naalala nyo? Remember? So, habang nagsishare si Moses ng nakaraan, ng past nila sa kanila, dinitalye ni Moses na kahit ang titigas ng ulo nila at hindi sila sumusunod sa Diyos, God still led them to the promised land. Kahit na ang titigas ng ulo nila at hindi sila sumusunod sa Diyos, God still appointed their leaders. Kahit na ang titigas ng ulo nila at hindi sila sumusunod sa Diyos, God still won victories against their enemies. Kahit na ang titigas ng ulo nila at hindi sila sumusunod sa Diyos, God still prepared the promised land by dividing it for each tribe para mag-flourish sila. Grabe no? Persistent yung pagmamahal ng Diyos. Grabe yung pagmamahal niya sa kanila. My dear Feast Dagupan family, pakinggan yung mabuti ito. Huwag niyong palagpasin to. Please, huwag niyong palagpasin to. Never forget God's mercy. Never forget God's miracles in your life. Never forget that. Huwag niyong kalimutan yun. Ang dami na nun sa buhay niyo. Di ba? Ang dami na. Ngayon pa nga lang, ang daming milagro sa buhay mo. Humihinga ka pa. Inhale. Exhale. Naamoy niyo? Miracle yan. Di ba? When you forget God's persistent love, anong mangyayari? You become ungrateful. Pag nakalimutan mo na mahal ka ng Diyos, magiging ungrateful ka. At kapag ungrateful ka, lagi ka na lang nagko-complain. Pag mainit. Pag malamig, mangkigtulakla. Ano ba talaga? Naalala ko yung kwento ng isang bata, pumunta siya sa tindahan. Tete, pabili po ng stick o. Sabi nung bata, ilan na lang po ba yung nandyan? Sabi nung bata. So yung tindera, kinuha yung garapon ng stick o.
Pinilang, 1, 2, 3, ay, nalito na ako. 1, 2, 3, hanggang, okay, 46. Sabi niya doon sa batang bumibili. Sabi nung bata, pabili po ng isa. O, so yung tindera nagalit pa. Ungrateful. Nasusundan niyo ako? Kung tutusin, dapat grateful siya. May bumili, di ba? Nasusundan niyo? Pero dahil nakalimutan niya maging grateful, ano nangyari? Nag-complain. Am I making sense? Kapag ungrateful ka, lagi kang nagko-complain, and soon, may isip mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Nakakatakot yun. You do your own thing apart from God. Mas nakakatakot talaga. Paano mo maiiwasan itong mga ito? How do you fight against soul dementia? Tanong niyo kung paano. Gusto niyo malaman kung paano labanan ito? Tanong niyo kung paano. Here is my biggest recommendation. Okay, makinig kayong mabuti. Huwag niyong palagpasin to. My biggest recommendation to fight spiritual dementia, soul dementia is this. Establish rituals to remember God's lessons and God's love. Sabihin niyo nga, establish. You establish a soul rhythm, you establish a ritual na magpapaalala sa iyo ng spiritual identity mo, ng spiritual destiny mo, ng spiritual family mo. Kung meron kang fixed patterns, yung ritual na ginagawa mo, malaking tulong yan para hindi mo makalimutan yung mga yon. Kung wala kang rituals to remember God's lessons and love, maalala mo lang yon kapag gusto mo lang. O kaya kapag may problema ka. Pero maniwala kayo sa akin, kapag may problema ka, madali mong makalimutan yung pagmamahal ng Diyos. Complain ka ng complain. Hindi mo talaga maaalala yung lessons at pagmamahal niya. Kaya importante na may ritual ka para maalala mo yung mga yon. And here's a universal life principle. 4 words lang ito. Sabi dyan, make important things matic. Automatic. There are 2 kinds of rituals. Ilan ulit? Ayan, bibilisan ko na. First is this, personal rituals. Sabihin nyo nga, personal rituals. One of my personal rituals is meditation. Sabihin nyo nga, meditation. Importante yan. I encourage you to meditate. Oo, kaso ang problema, pag narinig natin yung salitang meditation, pag narinig natin yung meditate, ang unang pumapasok sa isip natin, ito yung tao na usually kalbo, naka-Indian seat, nakapikit ang mata, nakaupo, naka-Indian seat ng ilang oras. Yun yung idea natin ng meditation kaya ayaw natin gawin. Tama ba ako? Ayoko mag-meditate kasi ganun yung magiging itsura ko. Diba? Yun yung tingin natin sa meditation. Sa tingin nyo, ganun yung ginagawa ko? Nakaupo ako, Indian seat. Diba? Here's where you start. Paano ba? Eto, your goal is to meditate for 1 minute. 1 minuto lang. Kapag lumagpas ka pa ng 1 minute, bonus na yun. Ang kailangan lang, 1 minute. May 1 minute ka, di ba? May 1 minute ka. Sa umaga, for you to meditate, simple lang, just be with God. You just inhale His love, receive His grace, experience His embrace, and then para ma-nourish yung heart tsaka mind mo, anong gagawin mo? You read God's Word. Bars, saan ako magsisimula? Eto, pwede mong basahin yung mga readings sa araw-araw na yun. Through our devotionals. Yung community po natin may devotionals, yung Didake, Sabbath, Companion, tsaka Gabay. Basahin mo yan. Walang 1 minuto, walang 3 minutes, 2 minutes yan. Pwede rin manood kayo ng Full Tank ni Brother Bo Sanchez, yung founder natin. Pwede rin yun. Ano pa? Sa GC ng Feast Dagupan Family, may mga servants po tayo na nagsisend ng screenshot ng mga devotionals. Diba? Meron yan. Tsaka yung mga YouTube link ng Full Tank ni Brother Bo. So shout out po sa inyo. Malaking tulong sa atin yon. Diba? By the way, lahat po ba tayo members na ng GC ng Feast Dagupan? If ever na hindi po kayo part ng GC ng Feast Dagupan, kasi balita ko puno na, no? Don't worry, i-add kayo sa GC ng youth, kung youth kayo, singles, kung singles kayo, tsaka couples. Doon nagsisend din tayo. Sabihin nyo lang, i-approach nyo lang yung mga servants natin para ma-add kayo sa GC. Or, pwede nyo ring i-download
Yung feast app natin. May app po tayo. Sino po sa inyo may cellphone dito? Taas ang kamay. Yung cellphone niya 3310, Nokia. Wala na, di ba? Lahat kayo, puro ano yun, smartphone, iPhone, Android. Di ba? Pwede niyong i-download yan. Feast app. Ay, mag-grow kayo spiritually. Sa gabi naman, paano tayo mag-meditate? Paano pwede natin gawing meditation? By the way, di ba ang dali lang? Dali lang. You just create a habit every day. At least 1 minute. Sa gabi, pwede rin tayo mag-meditate. Ganito po ang gagawin natin. Okay? Kayang-kaya nyo to. Ang gagawin nyo sa meditation nyo sa gabi, gagawin nyo yung meditation nyo kapag nakahiga na kayo. Di ba ang dali, nakahiga na? Yung papatulog na kayo. Tapos ang gagawin nyo lang, alalahanin ninyo yung mga blessings nyo mula umaga hanggang bago kayo matulog. Meditation na po yun. Brother Bars, paano kung nasa tanghali pa lang ako? Yung tipong, inaalala ko yung blessings ko pero nasa tanghali part pa lang ako, nakatulog na ako. Okay lang po yun. At least you sleep smiling and you sleep in the presence of God. Ang himbing pa ng tulog mo. Kaya, simple lang yun para tayo makapag-meditate. Ito pa ang isang ritual na pwede niyong gawin. Keep a journal. Journal. Tapos kapag binabasa niyo uli yung mga journal ninyo, makikita at marirealize niyo na ang Diyos naging faithful. Tsaka mahal ka. Babasa, oo nga, ito yung panahon na hindi ko na alam ang gagawin ko pero may solusyon sa problema ko. Binuklat mo ulit, ito yung panahon na nabasted ako Pero ngayon, kinasal na ako. Nasusundan niyo ako? Doon niyo marirealize na, faithful pala ang Diyos sa akin. Mahal na mahal pala ako ng Diyos. Here's the other category of rituals or rhythm. Second is this, communal ritual. Sabihin niyo nga, communal. Ito, simple lang, okay? For example, nasa hapagkainan kayo, family, kakain kayo, special occasion siguro, or kahit simpleng dinner, nasa hapagkainan kayo. Simple lang ang gagawin nyo dito to meditate. Ano yon? You ask, ano yung blessings mo? Ano yung, or paano ka blessed ni Lord ngayon? Ano yung message ni Lord sa'yo recently? Meditation din yun, rituals din yun. In that way, maalala mo yung God's persistent love, God's painful lessons. Susundan niyo ako, do this in your family. And I encourage all husbands and fathers, initiate it, facilitate it. Tapos you listen to one another sharing. Ano pa? Pwede rin yun na kapag ang kasama nyo, mga barkada nyo, o kayo mga LG ninyo, yon. Usually kapag sa LG, tapos ka LG ko kayo, di ba, usually ang una-una kong tinatanong anong mga blessings nyo this week. Tama ba? Because I want you to remember God's persistent love and God's painful lessons. Ano ba? Pwede rin kapag patapos na yung taon, mag-gather ulit kayo, tapos siguro mag-out of town, tapos meron yung sharing nyo na, ano yung mga blessings mo this year? Ano yung mga ipinagpapasalamat mo ngayong taon? Diba? Or kapag paumpisa na yung taon, pwede rin naman na, ano yung mga pangarap mo ngayong taon? And then you pray for each other's dream. Those rituals, makakatulong sa inyo yun for you to remember God's persistent love. Pwede nyo gawin to with your family, friends, barkada. Try it. Yun yung mga rituals na pwede nyo gawin. Alam nyo ngayon, nakakalungkot kasi bihira na lang yung nag-uusap sa pamilya. Whether hindi sila sabay-sabay kumain ng family nila. Or kapag sabay-sabay man silang kumain, cellphone. Hindi rin nag-uusap. Bihira na yon. This is a tragedy na magpapanganak ng mas maraming tragedies sa buhay. Pakinggan nyo mabuti ito Again, especially fathers in the house. Huwag niyong hayaan na kapag nasa hapagkainan kayo, hindi kayo nag-uusap kasi tragedy yun. At yung tragedy na yun can birth many more tragedies. Ano yun? Baka yung anak nyo lumaking ganyan.
Nasusundan niyo ko? Am I making sense? That's why it's so important that you talk. You share. Sa mga lalaki nandito, again, I challenge all the fathers and husbands, magpakalalaki kayo, initiate that. Facilitate that. Pero ito alam niyo kung anong na-realize ko? Tanin niyo kung ano. We need more than a strong family. Every family needs a strong family of families. Every family needs a strong family of families. Sabi sa isang African proverb, it takes a village to raise a child. Pero ititweak ko ng konti yun na, I believe it takes a village to raise a family. Listen to this. Huwag niyong palagpasin to. To strengthen marriages and to train your children in the ways of the Lord, you need a loving spiritual community. You need that. Uulitin ko if you want to strengthen your marriages, if you want to train your child in the ways of the Lord, you need a loving spiritual community. Kailangan po nating maging part ng spiritual community. Our community, the Light of Jesus family, the feast, this has been one of God's biggest blessings in my life. I am part of a small group also. I have LGs, light group. LGs po ang tawag natin doon. Usually magkakape, kakain, tapos mag-share. Uy, anong blessings mo? Diba? Uy, kamusta yung pinagdadasal mo? Ito, answered prayer na. Nakakatuwa. Nasusundan niyo ako? And then, nagsishare sila ng bawat buhay nila. After nung sharing, nakaka-refresh. Nasubukan nyo na yun? After yung mga nag-ELG dito, after LG, refresh ka. Lalo na yung after the feast, mag-ELG kayo. Bukas, Lunes, refresh ka. Di ba ang sarap? Tapos, that's a ritual of remembering. Yan. Tapos, every Sunday, we go to the feast. I go to the feast. Ito naman, yung big group natin. So, those are our rituals na pwede ninyong gawin. Madali lang, di ba? Hindi naman mahirap, di ba? Kaya, di ba? Tamang-tama yung oras ko, 0 na. May invite everyone to please stand. Nika? I would like to end with this story. Okay lang magkwento. Pilitin niyo muna ako. Relax lang kayo. Relax lang. Alam ko na yun. Merong mag-asawa. And then the husband, nag-promise siya dun sa asawa niya na, darling, hindi kita pababayaan. I will always be with you every passing day. So, yun yung isa sa mga vows niya nung kinasal sila. And indeed, habang nagkaroon sila ng anak, tumanda sila, talagang hindi iniwanan nung lalaki yung asawa niyang babae. Hanggang sa yung mga anak nila, nag-asawa na, silang dalawa na lang, hindi pa rin iniwanan nung lalaki yung asawa niyang babae. Pero dumating yung pagkakataon na yung babae, dahil sa pagkatanda, sa katandaan, may mga nakakalimutan na rin. Sabi nila sa Pangasinan, kabawla. So, maya-maya, pag makikita niya yung asawa niya, sabi niya, sino ka? And then yung asawa niya, magpapakilala, ako to, yung asawa mo. Ay, oo nga pala, sorry, nakalimutan ko. Every passing day, ganun ang ginagawa niya. Pakakalimutan ulit, pakakainin niya yung asawa niya. Sino ka nga ba ulit? Ako to, asawa mo. Oo nga, sorry nakalimutan ko ulit. Every day. Until such time na pinayuhan siya na ilagay na lang yung asawa niya sa isang home care para mas maalagaan. So pumayag yung lalaki. And then kahit na nasa home care facility na yung asawa niyang babae, the guy still continues to visit
his wife. Pupunta siya doon. Pagkakita sa kanya, sino ka? Ako to, yung asawa mo. Pakakainin lang kita. Okay. Pasensya ka na, nakalimutan ko. Ganon ang eksena everyday. Until such time na sa sobra na ring katandaan, isang araw, dumalaw yung lalaki and then nakita nung babae, sabi niya, sino ka? Sabi nung lalaki, ako to, yung asawa mo. Wala akong asawa. Hindi kita kilala. Sinipa siya. The next day, dumalaw ulit. Nagpakilala, sino ka? Ako to, asawa mo. Hindi kita kilala, hindi ako kinasal, wala akong asawa. Hindi na siya kilala. Pero every passing day, dumadalaw pa rin siya. And then yung isang nurse, sabi nung isang nurse, Sir, bakit dumadalaw pa kayo? Hindi naman na kayo kilala ng asawa nyo. Sabi nung lalaki, alam nyo, tsaka sir, hindi na nga kayo kilala, sinasaktan pa kayo. Bakit dumadalaw pa rin kayo? Sabi nung lalaki, alam nyo ma'am, hindi na importante kung maalala niya ako. Ang importante, naaalala ko siya. Hindi na importante na maalala niya ako, tapos masaktan ako, hindi importante yon. Ang importante, naaalala ko siya. And my dear Feast Dagupan family, God is like that. Minsan, papaalala ng Diyos sa atin, lalo na kung may problema tayo, susolusyonan yung problema. Ay, oo nga pala, may Diyos pala. Pero may mga times na kalimutan natin sa sobrang bigat ng problema natin, nakalimutan mo ng may Diyos. Ang Diyos nasasaktan, naniniwala ko nasasaktan. Pero kahit hindi natin siya maalala, ang mahalaga sa Kanya, naaalala ka niya. Ang mahalaga sa Kanya, mahal ka niya. And umaasa tayo na one day, yung pagmamahal niyang yon, makapagpabago sa atin. Makapagpabago sa matigas nating puso. At makapagpaalala na, oo nga, meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. At hindi siya titigil na magmahal sa'yo. And as we come into worship the Lord today, I want you to remember all the great things, the blessings, my goodness, na ginawa niya sa buhay mo. Grabe! Grabe! As we sing this song, as we worship God today, I want you to remember those things.